araw mga kasangbahay! Welcome to Doctors on TV. I'm your host, Dr. Sara Barba Cabodil. Happy Sunday to everyone and another opportunity to gain new learnings. Mainam na ating palaging isaalang-alang ang kahalagahan ng healthy living habang tayo ay bata pa. And to give us a detailed information, panoorin po natin ito. Magandang umaga mga kasangbahay. Narinig nyo na ba? Ang mga newborn babies pala ay pwede ring magkaroon ng lump or bukol sa ilalim ng kanilang mga nipples. Maaari ring makaranas ng pamamaga ang mga dibdib ng bagong panganak na sanggol, mapababae man o lalaki. Ang tanong, normal ba ito o dapat ba itong ikabahala ng mga magulang? Yan ang ating tatalakayin ngayong araw, so let's start now. Ang bukol or enlargement or lump sa breast ay isang kondisyon na pwedeng makita sa mga babies. Ito ay nakikita sa both boys and girls na babies at pwede ring isa or both breasts ang affected. In most cases, ito ay harmless at ang bukol ay kusang nawawala kahit wala namang gamot. Pero mainam pa rin na ikonsulta sa doktor para ma-check si baby at makasiguro tayo na wala siyang ibang sakit. Ano nga ba ang causes ng mga breast lumps sa infants? Ang breast lump sa babies ay dulot ng changes sa mga hormones ng ina. Tuwing nagbubuntis, tumataas kasi ang estrogen hormone sa katawan ng ina na pwedeng ipasa sa baby sa kanyang sinapupunan. So, majority of the cases, yung pagbaba ng estrogen mula sa ina towards the end of the pregnancy ang cause ng breast lumps in infants. Ang hormone na prolactin ay pwede rin tumaas sa ina at ito yung naipapasa din kay baby sa sinapupunan. Ito ay isa ding cause ng breast lumps pagkapanganak. Some babies with breast lumps ay pwede ring maglabas ng gatas dahil sa hormones na nabanggit. Other causes ng breast lumps in babies ay medications ng ina, infection tulad ng neonatal mastitis or abscess at congenital deformities. As mentioned, ang breast lumps ni babies, usually, they do not need treatment at kusang nawawala. However, kung inyong nakita ang mga sumusunod, ipacheck nyo po agad si baby. Una, hindi nawawala ang breast lumps after 2 weeks. O kaya lumalaki ang breast lumps, may pamumula sa breast, may nodules sa breast, may nana na lumalabas mula sa nipples, may pangangati sa breast lump, or if may signs of infection si baby. Paano nga ba natin malalaman kung yung breast lump ni baby ay infected? Some of the signs you need to check para malaman if infected yung breast lump ay pamamaga, pamumula at tenderness sa breast lump. Minsan si baby may fever. Kapag ito ay inyong na-observe, please ipa-check up nyo agad si baby. And of course, ano nga ba yung mga klase ng breast lump na dapat mag-worry tayo? Actually, yung neonatal mastitis or abscess ay infection sa breast tissue at kailangan ng agaran na atensyon at gamutan. Kailan nga ba tayo dapat tumawag sa ating mga doktor? You need to contact your doctor if you see any of the warning signs I mentioned before and the following. May lagnat si baby, may pamumula sa mga breast, may breast swelling more than 6 months, matamlay si baby, may milk discharge more than 2 months si baby, at may breast buds beyond 6 months of age. And that's it mga kasangbahay. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. And as always, please consult your pediatrician for your baby's health. Thank you for watching today's episode. Again, I am Dr. Katrina Flor Cruz Dacanay. You can contact me through the following: Facebook, Dr. Katrina Flor Cruz, YouTube, Dr. Katrina Flor Cruz, Instagram and TikTok, katrinamd.ph. See you everyone in the next episode. Kaya para po sa mga parents, let's also help our children na malaman ang pagkakaroon ng healthy lifestyle para sa kanilang mga paglaki ay maiwasan po ang pagkakaroon ng mga sakit. And moving forward, iniimbitahan po muna namin kayo na i-follow and i-subscribe ang aming social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv. And like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. And you can actually send us questions and mga comments po sa mga pages na yan. Naku, kaya after liking and subscribing, i-share nyo na din po sa inyong mga friends and family. Mga kasangbahay, mamaya ay may makakasama tayong guest from Makati Medical Center. Naku, kaya huwag niyo pong ililipat ang channel. Doctors on TV will be right back.
back mga kasangbahay! Naku, isa sa kinatatakutang sakit ng marami sa atin ay ang pagkakaroon po ng cancer. Naku, gaya po ng breast cancer na karaniwan sa mga kababaihan. Nasa ilan na nga po ba ang apektado ng ganitong klase ng sakit? Naku, para po sa detalye, panoorin po natin ito. Noong taong 2020, umabot sa mahigit 2 milyong babae ang may breast cancer at nasa 685,000 ang namatay sa buong mundo dahil dito. Ang breast cancer ay isa sa pangunahing kilalang cancer sa Pilipinas at ito rin ang pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga kababaihan, anuman ang edad. Umabot naman sa 27,163 cases ng breast cancer ang naitala sa bansa noong taong 2020 at 9,926 na Pilipinong babae ang namatay dahil sa sakit na ito. Dahil dito ay mas pinaigting sa bansa ang pagkakaroon ng kalidad na gamutan para sa mga may breast cancer. At isa sa mga uri ng breast cancer treatment ay ang targeted therapy na iba ang ginagamit na gamot kumpara sa karaniwang gamot sa standard chemotherapy. Sa kasalukuyan ay may 23 public hospitals na nagbibigay ng libreng serbisyo ng targeted therapies para sa mga pasyenteng may breast cancer na walang anuman na hindi kayang bayaran ng 18 treatment cycles na nagkakahalaga ng 300,000 to 450,000 pesos. Nakakapangamba talaga ang pagkakaroon ng breast cancer. Naku, kaya mga kasambahay, ugaliin na rin natin ng pagkakaroon ng healthy lifestyle. At para po mas mabigyan pa tayo ng malawak na kaalaman tungkol dito, we are honored to welcome a distinguished surgeon whose expertise has touched countless of lives. Let us welcome Dr. Diana Cua, a breast cancer surgeon from Makati Medical Center. Good morning, Dr. Diana, and welcome to Doctors on TV. Good morning. And baka gusto mong batiin ang ating mga viewers muna, Doktora. Okay, good morning. Yeah, and ito Doktora, no, thank you na pagbigyan nyo kami, alam natin how common breast cancer is, no. And of course, through your interview, okay, through this interview, marami po tayong matutulungan ng mga viewers, okay. At para po sa iba pang mga impormasyon, Doc, pwede nyo bang i-share sa ating mga viewers ano nga ba yung breast cancer? I mean, ano ang definition nito and paano mo masasabi na ang isang tao ay breast cancer ang meron siya? Sa kadalasan, nagpapakita siya as vocal. Okay? So, pero sa microscope, sa tissue, yung dibdib, especially pag nagkakaedad na ang babae, nagbabago na yung genetic makeup. So, sa kadalasan, because of, long life, stress exposure, nasisira at nagbabago, tapos nagkakaroon ng panibagong cancer cells. Tapos lalaki yon, pag pinapabayaan, siguradong lalaki at kakalat. I see. And di ba among different kinds of cancer, bakit yung breast cancer yung most common among women? Kasi siguro 99.9% ng breast cancer sa babae tumatama. Kasi nga, majority of them are hormone dependent. Eh, ang babae, mas maraming estrogen, mas maraming progesterone. Ang lalaki, mas testosterone sila eh. So, ay ang breast cancer sa kadalasan, very sensitive sa hormones. I see. And what are the most common types of breast cancer? Ang mas common talaga yung tinatawag na invasive breast cancer. Yun yung may potential na kumalat. May isa naman yung non-invasive, stage 0 yon. Yun usually, nadadatnan lang yun pag nagpa-mammogram, wala pang bukol, so normal ka, wala ka nararamdaman, pero may cancer ka na pala. Pero yung siya yung pinaka-magaang at walang chemotherapy, at saka almost 100% curable. I see. And sino po yung mga mas prone na magkaroon ng breast cancer? Number 1 is yung pagkababae. Yeah. Very rare. That itself is a very high risk factor. Very rare ang breast cancer sa lalaki. Pero pwedeng magkaroon. Yes, pero less than 1% lang. Ang pangalawa, yung pag tumatanda tayo, ibig sabihin, pag teenagers ka, malabo magkaroon ng breast cancer. Pero pag mga 40 ka na, 50, even 80 years old, tumataas na yung risk ng pagkakaroon ng breast cancer. And then, ito yung mga common. Pero yung mga mas unusual, yung iba kasi may mga lahi ng breast cancer.
Yung mga yon mas nakakatakot. Kasi parang mga Angelina Jolie likes na may nakuha sa genes nila sa nanay na kumakalat yun sa... Kaya nagpatanggal na siya, di ba, doktora? Okay. And usually, pagka may breast cancer, ano po yung sa practice nyo, ano yung most common complaint nila? Ano yung, what prompt these patients, okay, to see you in your clinic na parang tapos breast cancer pala yung meron? Sa kadalasan, bukol. Bukol May talaga. nakapa silang bukol, tapos hindi masakit. Yung iba naman may parang dugo sa utong. So, yung iba naman may mga kulani. So yun naman pinakamadalas na nagpa-prompt sa mga nagtitrigger ng mga pasyente po magpa-check up. Pero yung mga dumadating sa inyo, doktora, sila ba usually yung mga maliliit pa lang or most commonly would be yung mga malalaki na and mas severe na yung stage or mas advanced yung stage? Luckily, syempre sa Makati Medical Center, mas private yung mga pasyente, mas educated. So sa kadalasan, very proactive ang mga babae. So, wala pa nararamdaman, nagpapa-mammogram. So, paminsan, wala pang nakakapa, nakikita na yung breast cancer. Kasi sila yung mga parang talaga nag-a-allot ng budget para every year nagpapa-check up kung may mga makikita. Kung wala, and then another year magpapa-check up. So, sa kadalasan, we catch them early. Okay. Which is good. Okay. And usually po, doktora, kunyari yung nakuha na type ng breast cancer, yung tipong kumakalat, yung madaling mas mag-metastasize, usually saan po yung unang punta nito? Anong organs po yung pinupuntahan? May ibang klaseng kalat eh. Yung pinakamababaw na kalat sa mga kulani. Okay? Curable pa yon. Magagamot, mawawala yung cancer sa katawan. Pero yung iba, mas delikado yung pwedeng pumunta sa utak, pwedeng pumunta sa baga, sa atay, or sa buto. And ang kagandahan ngayon sa breast cancer, kung kumalat siya sa maliit na porsyento lang ng atay or maliit lang na buto, may chance pang ma-cure yan. So dapat talaga mabilis siyang ma-identify na meron Correct. existing na It's really all cancer. about detection, early detection. I see. And kasi I'm supposed to ask you kung ano yung mga signs na the breast cancer already has metastasized. But of course, di ba, you mentioned about metastasis to different organs. So, nagmamatter po ba yun? Correct. So kung sa utak, di syempre may sakit ng ulo or paminsan nagdo-double vision, Depende siguro kung saan part. Correct. Tapos sa baga naman, hirapan huminga. Sa pagsaatay, paminsan nahirapan kumain, naninilaw. Yeah. Sa buto naman, yung talagang parang ang sakit-sakit ng buto nila, kahit na nagpapahinga, hindi nawawala. Pero doktora, yung pinaka hindi magandang klase ng breast cancer na talaga nagme-metastasize, usually ganong katagal, span of, duration of time na pinag-uusapan natin na talagang namamasyal sila until such time mahirap nang mahabol yung pasyente? Mahirap sabihin kasi 10 of us can have breast cancer, iba-iba ang activity niyan. So hindi mo very unique ang progression. May iba ang bilis. Less than 1 year, nawawala. May iba naman, kahit medyo advanced, nasa-stretch siya ng mga gamutan na umaabot ng 5 taon. So hindi siya... It varies. It varies, correct. And can we say na parang factor din yung immune system ng pasyente? For sure, lahat naman ng sakit, napakahalaga ng immune system na kailangan, even depression lang paminsan yung recovery na affected rin So, immune system is very... So, napaka-importante yung mga kasangbahay, lagi talagang mataas ang ating resistensya, no? Okay, and doktora, so with your expertise, sa tagal na ng practice niyo po, no, usually, ano yung mga sinasabi ng pasyente? What does breast cancer feel like? Sa kadalasan lang yung may bukol na hindi masakit. Tapos, kaya ngayon ang delikado, dahil hindi masakit, tapos ang mga babae, typical Filipino women, martyr, nagtatrabaho pa rin, hindi naman kasi masakit, tapos lumalaki na, pinagtsatsa kasi hindi naman masakit. So by that time, nagpapacheck, medyo late. Yun lang naman talagang pinaka nakakaawa doon kasi usually, maliit pa lang nakakapa na nila Pero may mga marami ring cases ba na masakit siya? No, mas rare yun. Rare. Okay. Pero actually, parang siguro sabi nyo nga with yung sinabi nyo kanina, feeling ko mas magliligtas pagka meron talagang pain from the start mas madaling, mas magiging, how do I say that? Mas matatarantang. Maudyok, yun ang mag-stimulate sa kanila, naku, teka, kailangan na itong mapatingnan at makapag-umpisa na ng gamutan. Okay, so you mentioned about hormones a while ago, no? Okay, so syempre alam natin na ang interplay ng female hormones, so you mentioned about estrogen, progesterone. So, yan ay hindi lamang breast ang affected. So, may pwede ring affected ang ovaries or ang matres. Okay? So, sa mga findings yung may mga breast cancer,
would there be instances na parang merong concomitant na ovarian cancer or ovarian problems, should I say? Meron, actually, documented na yan, yung mga may inherited na genes for breast cancer and ovarian cancer. Just like the one of Angelina Jolie. Bukod sa breast, mataas rin ang risk niya for ovarian cancer, kaya pinatanggal niya both breast and ovaries. Yeah, oo. Parang Tinatanggal mo na, preventive eliminate, na siya, correct, proactive na siya. prevention. Okay, kasi yun, buti na mention nyo. Kasi di ba minsan, kunyari, diagnose ang isang babae sa kanan. Okay, so, at tinanggal. So, the mere fact na meron pa siyang kaliwa, may chance pa rin siya of having breast cancer, lalo na't nagkaroon siya. Hindi ho ba? So, kayo po, being a surgical oncologist, would you recommend na pag tinanggal yung isa, kahit isa lang affected? I mean, from your own personal point of view, okay, being a practitioner, okay, in this field, would you recommend na dapat tinatanggal din yung sa kabila? Ang current, kasi, yung recommendation is hindi. Dapat hindi. Parang yung kung meron lang sakit, yun ang tinatanggal. That's when. Pero paminsan kasi yung ibang pasyente, syempre ayaw na magpa-mammogram or di pinapatanggal na lang parehas. Pero in general, ang current recommendation is Hindi. yung may cancer lang tinatanggal. Kasi siguro, tsaka hindi, siguro baka iba-iba rin talaga ang mga pasyente. So, kung paano yung take nila, di ba? Kasi kung kunyari, tipong sila na yung mapaparanig, kung baka meron na rin sa kabila and parang hindi na rin Correct. siya. Madaling sabihin patanggal, pero pag nawalan ka ng dalawa, medyo Masakit din sa yun. isang babae, medyo mahirap yon. Yeah, and you mentioned a while ago also about yung age, okay, being a factor na usually parang mas from nasa adulthood and up to dun sa hanggang 80 nga sabi nyo. Pero ba kayong mga na-encounter din na na very young po pero nagkaroon ng breast cancer? And how young yung nakita yung case po ng breast Ang cancer? earliest ko is 21 years old. Oh, that early. Medyo bata. Pero historically sa libro, as early as 5 years old, meron. Pero namamatay yun na. Pero those are extremely rare. Parang close to zero yung mga ganun na chance. So we don't want naman to panic everyone. To instill fear, so, no? correct. Yeah. So gusto lang natin yung ano ba yung probability? Ano ba yung talagang yung katotohanan na saan yung risk? Very rare yan sa mga bata. So I just ask kasi, syempre, dahil una nga sabi nyo, being a female, being babae ka, is a risk factor alone, okay? Already, rather. So, ngayon, parang at least, so this one, pag lalo na kunyari nag-start na nakapasok na ng adolescence period ng kababaihan, ng isang babae, at yan, nag-menstruation na, ganyan. So magandang reminder po ito sa ating mga magulang, no? Tama ka dyan, kasi nga, lahat naman ng babae, lalaki at iedad. So, pag bata ka pa, kailangan magpa-practice ka na ng monthly breast self-examination. Okay, so you mentioned about it. Ano po yung pwede nating i-elaborate yung self-breast examination para, di ba sa breast cancer, early diagnosis really is is very important. So, usually, ginagawa yun after matapos yung regla. Kasi pag nagre-regla pa, minsan masakit yung sensitive yung breast. Siyempre, mas mahirap magpa-examine. So, usually, after matapos yung regla, hindi ka na bloated, when you're taking a shower or kung nakahiga ka, dun mo nakakapain yung breast So, pwedeng mo. nakatayo, pwedeng nakahiga. O nakaupo, whichever. Pero sanayan mo na isang method lang para pag nasanay mo yon, alam mo na yon. So, it's being done as a preparation na pag tumanda ka, kabisado mo na yung breast mo. I see. So basically, ang ini-instill natin dito is familiarity dun sa anatomy mo. Na teka muna, wala to dati. Okay, so, and how do you do that? So, may nakataas na kamay, opposite, how, Correct. So tinataas yung kamay, tapos using the 3 fingertips, tapos iniikot mo lang from yung utong muna, tapos paikot. Palabas. Oo. Tapos chine-check mo rin yung kulane, tapos in-squeeze mo rin yung nipple para check kung may secretion, dugo or wala, ganon. So, pag nasanay na yung bata, pag dumating siya sa edad na may tumataas ang risk, mas malaki ang chance kung minalas nagkaroon ng breast cancer, mahuhuli niya ng maaga. At mas madali siyang maisisave, di ba? Correct. So, curable yon. Yeah. Okay. So, here naman, Doktora, pumunta tayo dito sa mga diagnostic measures. So, how do you diagnose breast cancer? Ang pinaka-accurate pa rin is talagang kumukuha kami ng laman doon sa bukol. So, dati, ang ginagawa, operasyon. Ngayon, ang ginagawa na lang namin is through a needle biopsy. So it's easier for the woman. Ang kagandahan doon, kapag ang lumabas doon sa needle biopsy is hindi cancer, hindi na kailangan pa-opera yung babae. Pero kung cancer naman, yung unang operasyon, cancer surgery na. At pwede mong pag-usapan.
at ako yung pasyente, may choice ako na ito yung gusto ko, lumpectomy or mastectomy. Walang reconstruction, may reconstruction. Sige, doktora, para po sa for the benefit of our viewers, can you differentiate po yung lumpectomy, okay, kung mag-mastectomy na siya, ano po yung mga pagkakaiba nila? Kasi ang traditionally, yung mga lumang way is buong breast tinatanggal. Kahit na malit lang yung cancer, pwede mo namang i-save, tinatanggal. Okay? So, nung mga mid-70s, nagkauso-uso yan na pinag-aralan at nagkauso na, ay pwede palang i-save. So, nag-umpisa yan na sinisave na yung breast. Pero, usually, ang ibig sabihin ng saving is hindi na buong Breast. Isang part na lang. Yung may cancer, tapos nililinisan lang yung gilid, tapos iniiwan yung the rest of the breast. So, pantay pa rin. More or less, pantay pa rin. May breast ka pa rin. But does it matter? Depende kung ganong kalaki yung cancer already, yung bukol. Yeah, kasi ngayon, meron kaming ginagawa na strategy na kung malaki yung cancer, paminsan chemotherapy muna namin yan para mag-shrink. Tapos liliit yan, tapos may times nangyayari, pag inoperang wala ng cancer. So may mga ganun na situations na may advancement na talaga ang Okay, so combination therapy talaga really helps a lot, no? Okay, so doktora, before, may naririnig din tayo yung tinatawag na naka-frozen section. Okay, so yung parang habang nakahiga yung pasyente, tapos kukuha ng sample, tapos andun pa rin yung pasyente, tama? And then, tsaka i-check. Dun ba sa needle biopsy na ginagawa, ganyan din, nag-iintay po muna ng result, kaya po kaagad? pwedeng paantayin or pwedeng imamadali or pwedeng yung official. Pero ang kinaganda, mas hindi na namin ginagawa yung frozen section kasi sa kadalasan hindi prepared yung pasyente. Papasok ka hoping na na hindi cancer, tapos paggising mo wala na yung breast. So, very depressing and emotionally parang Disturbing. traumatic yon sa pasyente. So, ngayon, hindi naman emergency ang breast cancer. So, needle biopsy muna. Tapos alamin natin. Tapos kung Kung ano alam yung na, result. tapos pwede mo pag-usapan. So, pagpasok mo sa operating room, preparado ka na. Okay. So, iba pa rin yung parang naka-prime ka na itong Correct. mangyayari, Oo, ganyan. oo, Okay. tama. So, okay. Saka sabi nyo nga, napakadali namang gawin na ang needle biopsy. Okay. Tapos, Outpatient lang. Yeah, outpatient lang, mga kasambahay, at less traumatic sa part ng pasyente. Parang pa-blood test ka lang. Band-aid lang yon. So, wala siyang hindi siya mahirap. So, may anesthesia din, doktor? May anesthesia rin, syempre. Okay, so basically, yung discomfort, wala naman masyado sa pasyente. Okay. Okay, so kanina na pag-usapan din natin, di ba, pinag-uusapan natin yung tungkol dito sa mga diagnostic measures, and we mentioned a while ago about yung genetic predisposition. Ibig sabihin, nasa genes ba? Kumbaga, meron kang ninuno nagkaroon ng o lola or lelang, na, so basically, mga titas, okay, na nagkaroon ng breast cancer. So, because of that, do you also do genetic testing para at least yung predisposition ng isang babae? We do, pero hindi siya mura eh. So, pinipili namin. So, hindi lahat ng, gusto ko magpa-genetic testing, pinapa-genetic testing namin. So, basically, hindi naman porke may lola ka na may breast cancer, high risk ka na. Ang ibig sabihin ng high risk sa aming mga doktor is kapag yung nanay mo, or kapatid mo, or anak mo, nagkaroon ng breast cancer, premenopausal. So, kung ang nanay mo nagkaroon ng breast cancer at 70 years old at siya lang meron, hindi ka pa rin considered high risk. Pero kung let's say, kapatid ko nagkaroon, 40 siya nung nagkaroon, high risk ako, automatic. Tapos pwede na akong magpa-genetic testing. Pero kung yung kapatid ko nakuha niya at 75 years old, siya lang ang sa pamilya namin na meron, hindi kami considered high risk. I see. Apart dun sa self-breast examination, ano yung mga iba pang mga procedures na po pwedeng i-recommend natin na pinapagawa ng mga kasambahay natin? Okay, so para at least medyo mas screen kung meron nga at an early stage kung may breast cancer ba? So pag nasa edad ka na ng 40 and above, we actually recommend, kahit na wala kang nararamdaman, magpa-mammogram ka. Once a year lang naman. Tapos, sa country lang natin dito, kasi ang mga Asian, mas makakapal ang breast eh. So, usually, sinasabayan ng breast ultrasound. Yung may tinatawag kaming breast MRI, again, mas mahal na naman yon, pero hindi namin agad-agad in-order yon. Kapag let's say malabo sa mammograms plus ultrasound, That's when paminsan pinapadagdag pa namin. Pero sa kadalasan, hindi na kailangan.
Oh, okay. And so you mentioned about yung medyo makapal dahil yung tissue. So ano po yung pwede doon? Ano yung sinabi niyo kanina? Dinadagdagan ng ultrasound. Ultrasound. And then pag hindi pa okay yung result doon sa Breast bone? MRI. Breast MRI. Okay. So for breast MRI, so kunyari normal pareho yung normal yung result, and then the following year should it be a breast MRI again? Hindi naman. Kung normal, di normal. Tapos next year, another screening ulit. I see. How about the prognosis? Kamusta po yung may mga pasyenteng may breast cancer? As long as it's caught early, yung sinabi mo, as long as na-detect siya ng maaga, nagamot siya ng maaga, malaking chance cure yan. Meaning, mamamatay ka na hindi galing sa breast cancer. I see. So when we say maaga, ano po ba ini-stage ang cancer? May mga, stage 0, stage 1, may sa stage 1, may 1ABC, tapos may 2, 2A, 2B, 3ABC, stage 4. Siguro, doktora, para mas mabilis sa ating mga viewers po, no, kapag po may involvement na ng mga lymph nodes, okay, kulani dito sa may ilalim, sa may kilikili, anong stage yun? Kadalasan stage 2 na yon or 3 or higher. 2 or 3, 2 at least, no? Okay, and then pag meron na pong ibang organs na na-involved, 4 na yon. Stage 4. Okay, so naku, makasambahay. Ang breast cancer ay madaling magamot pag nakuha ng maagang stage. Tama, doktora? Correct. Saka nasa harapan natin eh. Nasa harapan, Pwedeng kitang-kita kapain, mo. pwedeng gano'n. Hindi yung kagaya ng colon or ovary. Kahit anong kapa mo, hindi mo makakapa eh. Ito, nasa labas eh. Okay, so makuha mo lang talaga ng maaga. There's a lot of hope. Okay, di ba tama, doktora, no? Ako yan, mga kasambahay, dami natin natutunan dito kay doktora, no? So, but there's more, mga kasambahay, maya-maya po lamang. Pansamantala muna po namin ititigil ang ating talakayan. Kaya naku, huwag kayong bibitiw. Magbabalik po ang Doctors on TV. At para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, still here with us is Dr. Diana Cua, a breast cancer surgeon from Makati Medical Center. But before we proceed further, Doktora, meron tayong isang kasangbahay na lumapit po sa ating programa para po malaman kung ano ba talaga ang kanyang health condition. And for that, let's watch this. How many child do you have? Isa lang po, Doc. Isa lang. At what age did you give birth ba? 31 po ata. 31, opo. okay. Okay, sige. So, yung complaint niya po ngayon, sabi mo nga sa akin kung ano yung, bakit itong consultation para sa ano? Kasi Doc, ano po, para sana sa breast ko po. Mhm. Dahil last 2 weeks ago, Yes. ano po kasi, nakaramdam po ako ng pananakit ng breast. Breast, okay. Tapos, Right or left? pareho po. Pareho. Tapos, ginawa ko, Doc, yung nakahiga po ako. Tapos, kinapa ko po siya. Na breast exam kayo Opo, sa sarili sa mo? sarili lang po. Tapos, parang may napansin lang po ako na may nakapapo ko na parang maliliit lang po siya. I see. Pangamba at pag-aalala sa kalusugan ni Sheila, hindi niya tunay na pangalan. Ang kanyang nararamdaman nang siya ay may nakakapangbukol sa kanyang parehong dibdib. Idagdag pa ang bigla ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid dahil sa breast cancer at huli na nang malaman nila na ito ay nasa stage 3 na. Actually po, Doc, na-diagnose na lang po siya ng stage, nung time po na yon parang Oo. stage 3. 3 na. Opo, Okay. 3 na po agad. Pero bago naman po siya ma-diagnose, Doc, Oo. nagsabi niya po sa amin na meron po siyang nakakapa na bukol. Okay. Sa left side po siya. Okay. Tapos, ayun po, hindi naman po niya masyadong pinapansin. Hanggang napansin na lang po namin na magkaiba na po yung itsura ng breast po niya. Yes, Yung left side po, lumaki na po siya. Umabot naman sa gamutan ng chemotherapy, ngunit hindi na rin kinaya ng katawan ng kanyang kapatid. Na radiation po siya. Umabot po siya ng ilang radiation din. Kaya lang po, humina na po yung katawan niya. I see. Tsaka yung tinamaan po sa kanya yung buto, hindi na po siya makatayo. Okay. Dahil sa pangyayaring di inaasahan, kapansin-pansin ang pag-aalala ni Sheila sa kanyang sariling kalusugan dahil madalas na niyang nakakapa ang bukol sa kanyang parehong dibdib.
So, bali, naging consistent po kasi yung pagkirot niya na nakakaramdam po ako na parang bigla na lang may tumutusok sa part po ng breast ko. Dati naman po kasi, pag kumikirot po siya, nawawala din po. Okay. Pero nung mga last 2 weeks ago nga po, ano po siya, hindi na po siya nawawala. Parang masakit na po yung breast ko. Tapos bigla pong may tutusok, ganun po. At upang maibsan ang kanyang pag-aalala ay naisipan niyang lumapit sa Doctors on TV upang maipakonsulta sa doktor at makasigurado kung ano ba talaga ang nakakapanyang bukol sa kanyang mga dibdib. Ito nga ba ay normal changes lang o baka breast cancer na rin tulad ng sakit ng kanyang yumaong kapatid? And for that, Doc Diana, kamusta po yung check-up ng ating patient? Okay siya. Walang bukol, normal ang examination. Tapos sa mammogram ultrasound, may findings pero lahat yung hindi nakakasuspecha. I see. Okay, pero nakita natin na mention na yung kanyang kapatid ay nagkaroon. Okay, so kamusta po yung risk na yon and ano po yung plan natin para dito sa nagkumonsulta sa inyo na pasyente? So, considered siya high risk kasi 27 lang yung kapatid nung namatay from breast cancer. So, high risk siya sa family. Pero, kaya nga 39 pa lang siya, wala pa siyang 40, pinapamammogram na namin. Kaya lang, pwede ko rin siyang nire-recommend ko for genetic testing. Kasi kung ang genetic testing nung pasyente na yon is wala naman siyang inherited breast cancer, we can delay na yung hindi na ganun ka-close monitoring. Okay, so but in the event na hindi pa napapagawa yung genetic testing, so what do you recommend? Every 6 months yan. Na ano pong exam? Physical examination, ultrasound, tapos ang mammogram once a year. I see. And siguro, yung mga reminders sa kanya, yung self-breast examination, immune system, and of course, yung lifestyle habits niya. So, well, for now, at least that's good news, Doktora, na wala siya. She's free from breast cancer, okay? But any advice po that you can give to her? Well, yung minention mo, yung lifestyle. Kasi, pag malakas ang immune system mo, yung buong katawan mo kayang lumaban sa mga sakit eh. So that's one. Number 2, dapat vigilant siya. Nag-e-examine siya ng kanyang breast every month. Number 3, yung yearly, at least yearly, magpapamammogram siya. And then, kung kaya niya magpa-ultrasound twice a year. So basically, close monitoring. I see. Kasi nga, ang gusto mo, kung sakaling magkaroon siya, maaga pa lang makuha para hindi siya mamamatay. Yeah, oo. Kasi parang at least mas yung efficacy po ng mga gamot na kung saan isa-subject siya, Doktora. And speaking of gamot, okay, so ano ba yung mga treatment options once a female individual is or has been diagnosed with breast cancer? So, naglalaro talaga sa yung stage or yung gaano kaaga. May mga cancer na surgery lang ang kailangan, tapos baka hormone therapy. May iba naman na pag medyo may advanced or matapang yung cancer, may dinadagdag kaming chemotherapy or paminsan may radiation therapy. So, at bago ngayon mga immunotherapy, targeted therapy, ini-inject yun, pero hindi siya chemotherapy. Pero pampakontra rin siya ng mga breast cancer. I see. So, it depends kung anong stage na yung nasa ng pasyente. Okay? So, and yun nga, Doktora, yung iba kasi maraming natatakot sa mga side effects po di ba, ng mga treatments. Okay? So, ano usually yung mga side effects po na nun sa mga iba't ibang mga treatment options that you just mentioned a while ago? Okay, pero ang kinagandahan naman sa lahat ng treatment ng breast cancer, puro outpatient. So, kung ikumpara mo sa ibang cancer, mas madali ang parang sa pasyente yung treatments ng breast cancer. Sa surgery, pwedeng outpatient, pwedeng tinatanggal yung buong breast, pwedeng isang portion lang. Sa chemotherapy, syempre, pag ini-inject yun, paminsan may nasusuka, mawawala yung mga buhok nila, pero temporarily, meaning give it a few months, pag natapos yung treatment, babalik naman yung lago ng buhok nila. Yeah. So, sa radiation naman, medyo parang nasusunog yung balat. Pero, like sunburn, pag natanggal yung dead skin,
bumabalik, Bago bago na na naman. naman din, healthy skin. Yeah. Hormone therapy, yung tablet na pinapainom namin, paminsan parang may hot flashes, may mga senyales na parang menopausal, yung mga ganon. Tapos yung mga immunotherapy or targeted therapy, sa kadalasan walang masyadong effect yun. Pero paminsan may parang nasusuka konti, pero may mga gamot naman na pang-kontra. I see. Okay. And, Doktora, kunyari in the event na nung na-diagnose yung isang breast cancer patient ay may metastasis na, ibig sabihin may cancer na sa ibang mga kasambahay, sa ibang organs, kumalat na. Recommended pa rin bang mag-undergo ng surgical intervention? Sa kadalasan, hindi na. Kapag kalat na, ang gusto lang namin, pahabain yung buhay with yung na may kalidad. So, ayaw na namin pahirapan yung pasyente, pero hindi na So, pahabaan na lang, tapos yung mag-enjoy with the family and friends, and then, pero may gamutan para ma-suppress lang yung paglago ng cancer. Okay, and siguro yun nga yung sinasabi nila ng mga yung support, okay, kasama ng palliative care, okay, with the family, ganyan, So, para at least yung kanyang, ma-maximize niya kung ano pa yung strength na meron siya, okay? And, usually, doktora, okay, sige, in the event naman na kailangan ng radiation therapy ng isang pasyente, okay, pag chemo, usually ano po yung mga intervals dyan, and ano po yung mga ibang parang, at least idea para sa ating mga viewers po, kung paano ginagawa itong mga Traditionally, ang chemotherapy, ini-inject yan once every 3 weeks. Pero pag may edad yung pasyente or medyo mahina, paminsan ginagawa nila, binabawasan yung dosage weekly para mas konti-konti lang ang Hindi isang bultungan. Oo. Okay. Pero sa kadalasan, isang bultuhan. Kung Yan bang mga yan ay malakas ang naka-IV, iniinom? IV. Naka-IV. IV. And yan ay outpatient, just like what Outpatient you lang, mentioned. oo. Ganong katagal yan, doktora? Paminsan 2 oras, paminsan 4 na oras. So, depende sa anong gamot. Ang dami na kasing gamot na, Dami na. na available. So, kanya-kanyang specific ito, mas maikse, ito mas So, yun yung dinidiscuss ng kanilang mga doktor sa kanilang mga pasyente. Okay. And pag radiation therapy, doktora? Ang traditional is, araw-araw. Monday, Tuesday, Wednesday, 5 days a week hanggang Friday. Tapos, mga 5 to 6 weeks. Pero may mga bago ngayon, sa loob lang ng 3 linggo, tapos na. So, 15 days lang. Oh. Mas malakas konti, pero 3 weeks lang, tapos na yung pasyente sa outpatient rin. I see. And after nitong mga treatments na to, doktora, is there like, do you conduct like follow-up tests, okay, so para makita yung response? Meron yan. In fact, ang mga lahat na may breast cancer, close monitored yan. So, sa first 5 years. So, may mga first 2 years, every 3 months check up. So, may mga test na ginagawa. I see. Okay, so that's for chemo and for radiation therapy. And then kanina, may babalikan lang akong tanong dun sa surgery kanina, doktora. Di ba kanina pag-usapan natin na usually needle biopsy nila para hindi matatanggal yung buong breast. But in the event na kailangan tanggalin buo, and we understand, no, syempre, pag nakikita ng yun na nga yun yung diagnosis niya na may breast cancer siya, nakakalungkot na. And then, pag tinanggal pa, so parang more depressing, okay? So, is breast construction advisable? Ano ba ito para paki-explain din po sa ating viewers? Pwede. Ngayon, kasi syempre, pag mahirap rin sa isang babae na imbalance, may isang breast, so yung isa wala. So, sa kadalasan, nire-recommend na namin na doon sa operasyon, para isang tulugan lang, isang anesthesia lang, sinasabay namin yung pagtanggal ng breast, tapos tatawag kami ng plastic surgeon, tapos sila ang papasok naman, magre-reconstruct. So, pwedeng reconstruction na implant lang, pwede naman yung taba ng babae, yun ang nililipat. Ilalagay. Pero yung taba, medyo mas mahaba ang operasyon, tsaka na-admit sila. Pero yung mga implant, paminsan outpatient rin din. I see. Although yung iba nga naglalagay doon nga lang ng mga pads or parang, so they can still feel good about themselves. So basically, pwede naman mag-live pa rin ng normal life itong mga to. Sigurado, hindi, ang buhay naman ng isang babae, hindi lang naman talaga sa breast. So nag-a-adjust naman talaga. Pero syempre, yung iba, kunwari, nagpa-party ka or gano'n, di syempre, kailangan naman ng yung medyo even naman siya. Yeah, but how about having a baby? Kamusta? Does having a breast cancer limit a woman from having a baby? Is it advisable? Hindi naman, pero paminsan, depende rin dun sa cancer kung sensitive sa hormones. Kasi kung sensitive sa hormones yung cancer, tapos nabuntis yung babae, ang taas ng hormones pag nabubuntis ang babae para to carry the baby. So medyo it carries a little, it carries a risk to the mother kasi baka bumalik yung cancer.
I see. So sa kadalasan, kung buo na yung pamilya nila, dinidiscourage na namin. Pero kung gusto pa nila, kasi kung hindi namin masabi 100% kung talagang totally nawala. At kung may natira kang 10 cancer cells, tapos sensitive sa hormones at nabuntis, pwedeng bumalik yun. But how about if the patient gets diagnosed during the time of her pregnancy? So ano yung pwedeng treatment options? Kasi I know one, but before I share, anong take niyo doon, Doktor? Mas delikado yun kasi as I've said earlier, sa kadalasan sensitive ang breast cancer sa hormones. So kada tumatagal yung baby, tumataas yung hormones ng mother. So parang fertilizer yan. So lalong lalaki yung Lalo mo cancer. feed yung cancer. Yeah, kasi remember, no, if I may share, isang sad story, may isang patient na diagnose siya. Very aggressive yung cancer niya. Kaya lang, na-diagnose siya the moment na nalaman niyang nabuntis siya. Okay, so, but of course, as a mom, siguro, no, mas gusto niya rin talaga mabuhay ang baby. Malaki na yung baby niya. Kaya lang, paglabas ng tama po yung sinabi niyo na nafe-feed ng hormones eh. Kasi the moment na nailabas niya, like 1 or 2 months and then she gave in na, nawala na. But the boy is like 12 years old now. And yeah. Pero And, ang kasi sa mga doktor, usually, parang mas gusto namin na may nanay yung bata. So sa kadalasan, ang pag i-value mo yung ganon, mas may value mas may halaga yung buhay ng mother. dahil pwede pa siya magbuntis ng several times. Kaysa yung bata na like ito, naulila. Parang ng mother. Yeah. Kaya lang, like, kanina nakapag-uusap tayo bago dito, di ba? Parang, na parang minsan choice na rin ng patient ba? So, what's your take on that, Doktor? So sa kadalasan sa mga doktor, mas may halaga yung buhay yung nanay eh. Kasi parang mas kawawa ang bata pag wala yung nanay. So sa kadalasan, mas gusto namin pinoprotektahan yung buhay ng nanay. So depende sa kasi kung hindi yun, parang ganun, mas alamuot kasi lalaki yung bata na walang nanay. So, Or, basically, discretion din. Tinatanong, nilalatag siguro sa couple, no? Sa mag-asawa. at the end kasi ngayon, ang nagkaiba sa medicine is, dati kasi mga doktor kami lang nagdi-decide eh. Ang mga pasyente, nakikinig lang kayo. Ngayon, parang binibigay lang namin, sinishare lang namin yung expert opinion na pinag-aralan namin, experience namin. Tapos, kayo yung magsasabi na kung alin yung babagay sa buhay ninyo or hindi babagay. So parang mas may interaction, mas buo yung comprehensive, at may two-way communication na. So paminsan yung magulang ang gusto ko namin tuloy yung pagbubuntis. So and then the doctors will accept it as long na alam na yung danger ng ganon. Tapos we will do our best to protect both all the time. I see. Okay, so well then, this now leads to the next subtopic, which is paano kung ayaw ng isang breast cancer patient mag-undergo ng cancer treatment? At the end of the day, buhay mo yan, choice mo yan. Pero, kung ako naman ang doktor, syempre, obligasyon ko naman na sabihan sa'yo na kung ano yung danger naman kung kung ayaw mo tumanggap ng mga treatments. Especially, ako lang, nakakahinayang kapag, kunwari, napakaaga ng cancer na natuklasan, tapos wala kang gagawin. Or bata pa yung pasyente? So nakakahinayang. Parang gini-give up mo too easily without a fight. Yeah. So, and ang government naman, may mga PhilHealth na tayo. I mean, the government supports, may mga support na tayo, may mga organizations na may support rin. So, parang nakakahinayang pag nakuha mo yung cancer ng curable, tapos Pinakawala mo lang. Hindi ka man lang lumaban. Ay, Doktora, naku, thank you very much. I can feel your compassion habang nag-share kayo ng sobrang knowledge. That was really a very generous input. Thank you very much. And with that, do you have like some final words for our viewers, and you might want to invite them here at Makati Medical Center? So, huwag kayong matakot mga kasambahay kung nasa edad na kayo ng 40, magpamammogram kayo once a year. Pumunta kayo sa Wellness Center ng Makati Med. Napakaganda, pinakamagandang facility sa Philippines ngayon. Modern ang mga equipments and very accurate, very extremely experienced ang mga doctors. At sa mga babae na nagkakaroon ng kanilang journey ngayon sa breast cancer, huwag kayong mag-atubili na
to adhere to the treatment recommendations kasi ang taas-taas na ng cure rates ng breast cancer. Okay, thank you very much once again, Dr. Diana Cua, a breast cancer surgeon from Makati Medical Center. And ako sana, mga kasambahay, marami po kayo natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Pero naku, hindi pa po nagtatapos dyan. Let's just pause for a short break. Dr. Sun TV will be right back. Welcome back again, mga kasambahay. Siyempre, bago po tayo magtapos, mag-iiwan kami ng ilang pang mga kaalaman. For that, let's watch Nat Shores. Good morning, mga kasambahay. I am Doc Lulu Marquez, your wellness specialist. Alam niyo, ngayong umaga, samahan niyo ako ha, at pag-usapan natin, ano nga ba ang paraan to keep the breast healthy. So, you should remember na ang Breast Cancer Awareness Month, ngayong Oktubre yan, ay maganda din natin sabihin, Breast Cancer Prevention Month. Maraming pong problema ang breast, hindi lang po sa mga babae, pwedeng mangyari po yan sa mga kalalakihan. Remember na ito ay pwedeng through genetics or heredity. Okay, kung meron si lola, si ate, at mga kapatid na babae, pwedeng magkaroon ka. Pero take note, pwedeng walang heredity, pwedeng sa iyo manggagaling mismo nagkaroon ka ng breast cancer. Ang tanong, bakit? The way you bring your lifestyle, naninigarilyo ka, nag-smoke, ha? Bawal po yan. Kahit vaping, bawal din po yan. And of course, inom ng inom, bawal po yan. At maraming toxic chemicals inside your body coming inside, naku, sigurado magkakaroon ka ng breast cancer. Ang tanong, paano ka magkaka-breast cancer? Ano itsura nun? Any lump bumubukol sa iyong dibdib, kaliwa man o kanan or both, problema po yan. Pa-check up ka agad kasi kung hindi, pwedeng lalala na po yan. Ngayon, ang tanong, ano yung mga pagkain kaya pwede i-avoid? Naku naman, sinasabi ko na kung mahilig ka sa prito, mahilig ka sa mga processed food, food with preservatives, maalat, mamantika, matamis, goodbye. Sigurado, I'm sure, contributory po yan. Pati po yung pag-inom ng kape. Okay, may nagtanong sa akin, may effect ba yung pag-inom ng kape? Mga kasambahay, yung pag-inom po ng kape, okay naman po yan if you drink that once a day. Ay, kung twice a day, kita, Doc, pwede? Pwede. Isa sa umaga, isa sa hapon. May sinasabi sila, Tita Doc, yung 3-in-1 kaya? Hindi. Kung mas maganda sana ko yung brewed coffee. Yes. Wala nang asukal, wala nang gatas. May nagtanong, ano po bang maganda daw na lifestyle? Okay, number 1, matulog ka ng tama, 6 to 8 hours a day. Okay? And then, you have to eat lots of fruits and vegetables. Okay? And you have to exercise. Tama? And take more of your vitamins and your minerals and take lots of water. Pati probiotics po, importante po yan. Ano ba magandang prutas, Tita Doc? Ito na, ang maganda, bayabas. Aha, okay? Ano pa? Guyabano. Avocado. Yes, papaya at kakao. Yan yung 5 paborito kong prutas na magbibigay sa iyo ng antioxidants. Mataas ang polyphenols po niyan, ang flavonoids, lahat po niyan ay napakataas at nakakatulong po yan sa pag-dilate ng blood vessels natin, anti-mutagenic, nakakabawas ba yan ng cancer cells? Opo, kung ikaw, ang feeling mo, meron ka ng breast cancer, may pag-asa. Kung stage 1 pa lang yan, pwede pong may pag-asang ma-stop po yan. So I'm sure, marami kayo natutunan, di ba? So for more natural tips, pwede ba kayo mag-follow sa akin social account, sa aking Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube. Doc Lulu Marquez po yan. Okay, remember, because natural is beautiful. Only here at Naturally Yours. Salamat po. And that brings us to the end of today's enlightening episode. But before we say goodbye, please watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Ang pinaka-importante, yung tinatawag ko na functioning. Ibig sabihin, hindi na nakaka-function, hindi na pumapasok. Minsan nalilate, nakikipag-away na kung kani-kanino. Kung estudyante, bumabagsak.
So wala ng kaibigan, ayaw makipag-usap sa kaibigan, ayaw lumabas. So yun yung tinatawag na may problema na tayo pagdating sa functioning. So that is a major depression. Usually it's 2 weeks at saka yung functioning mo apektado. At yan po mga kasambahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. And as we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their continued support. But of course, I would like to greet my kambal, Iyo and Iya, and hi kay EJ and kay Doc Aline. Binabati ko rin yung ating mga pasyente sa Barba Cabodil Health and Wellness Center. And sa inyo po mga kasambahay, salamat po ng marami sa inyong suporta. And of course, Nanay and Tatay, I love and miss you both. At yan mga kasambahay, we hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabodil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart. Located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at Grand Floor Super 8 Warehouse Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911, and 2nd floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabodil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272. For appointments and other inquiries about your health and wellness needs, please like and follow Facebook page, Dr. Sara Barba Cabodil. Dr. Sara Barba Cabodil would like to express her gratitude to Medical Depot, healthy num-num food. Really dough.